kababayan, ito po ang pangalawang episode natin ngayong buwan ng Mayo na tinatawag po nating Labor Month or buwan ng ating mga manggagawa. Kaya naman kami sa Buhay OFW ay nagbibigay pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino dito man sa bansa o sa kahit saang sulok ng mundo. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Welcome sa Buhay OFW. Labor Month po ang buwan ng Mayo, kaya kung ikaw man ay guro sa liblib ng probinsya, pulis sa Metro Manila, seaman, nurse, entertainer, engineer o domestic helper sa ibang bansa, angkop sa inyo ang mga tatalakayin natin ngayong gabi. Sa Heroes Helpline, makakapanayam natin ang ating masipag na LTO, NCR Director na si Attorney Teofilo Jojo Guadis, na may hatid sa inyong magandang balita para sa ating mga kababayan. Makakapanayam din po natin si Dr. Ray Carpio ng Grand Monaco Development Corporation. Tunghayan din natin ang kwento ng ating dalawang kapatid na si Michelle Washington at si Luis Ponce. Kaya dyan lang po kayo at samahan nyo kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Dito pa rin po sa Buhay OFW. Aalalayan ho namin kayo magmula sa registration ng sasakyan and then aalalayan ho namin kayo hanggang sa may Land Transportation Franchising Regulatory Board sa pagkuha po ng prangkisa. San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Poisson Global Corporation. Transportation Office o formal na tinatawag nating tanggapan ng transportasyong lupa ay isang napakahalagang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Transportation and Communications. Ito ay tinatago pang sa ayos ang serbisyo at pasilidad ng tinatawag nating land transportation upang maayos na maipatupad ang transportation laws, rules, and regulations. Narito po ang ating panayam sa Regional Director ng NCR LTO na si Attorney Teofilo Jojo Guadis. Magandang gabi po sa inyong lahat at syempre sa ating Buhay OFW ay makakasama po natin ang isang napakagaling na public servant at masasabi nating bihasana pagdating sa public service. Huwag po nating kalimutan ang ating Direktor ng NCR LTO, ang ating kapatid na si Attorney Jojo Guadis. Magandang gabi kapatid Jojo. Magandang gabi kapatid na Marisa at sa mga nanonood po sa atin dito sa ating programang Buhay OFW. Mas lalo na yung mga OFW kung nasa abroad ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, syempre kapatid Jojo, alam mo ba na napapanood tayo sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Italy, sa Guam, sa Europe. Kaya lahat ng mga kababayan natin, manood kayo at malalaman ninyo kung anong mga benepisyo ang naghihintay sa inyo
para po dito sa ating programa na LTO in partnership sa ating mga OFW. Kapatid Jojo, napakarami nating mga programa na nalaman ko na kailan lamang 2 months ago lang ay nilunsad ninyo para sa ating mga OFW. Pwede bang malaman natin ano to yung mga programa ninyo? Umpisahan natin sa duty free, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga overseas Filipino workers. Unang-una po sa mga duty free, kami po ay naglagay ng isang Land Transportation Extension Office para ho dito sa mga pagdating nating mga kapatid na gusto hong magmaneho kaagad pagdating. Meron ho kaming opisina roon na pwede ho kayong mag-apply ng inyong driver's license. At in 20 minutes po ang processing time ho natin. From the time na makunan kayo ng picture, meron na po kayong lisensya. Napakaganda. Ba 20 minutes? Para may nakausap ako, 15 minutes lamang, meron ka ng lisensya. O yun po, 15 to 20 minutes, makukuha nyo ang lisensya pag nag-apply kayo sa duty free, ha? Totoo po Ito ba yan. kapatid Jojo? Okay, may lisensya ako dito. Ang expiry nito, ilang taon? 3 taon po ang expiration nito at pwede po rin yung i-renew after 3 years. At kung kayo po ay nasa ibang bansa, pwede ho kayong pumunta sa mga embahada ho natin sa ibang bansa para na ho mag-renew dahil ang proyekto namin ngayon ay gawin na naming online ho ang renewal ng mga driver's license. Nako, uulitin po natin yung kapatid Jojo. Buong mundo na may overseas Filipino workers natin, kunwari sa Saudi, di ba ho may embahada tayo doon, ang Opo. Philippine consulate natin. Ngayon, pupunta sila, ang ating mga overseas Filipino workers o kahit sino ng Pilipino na gustong magkaroon ng lisensya, bibigyan sila ng lisensya doon kung saan lugar sila nandun ng ating konsulada ng Pilipinas. At ito po ay magagamit nila good for how many days? Yun pong lisensya nila is good for 3 years sa Pilipinas. Opo. Ayon ho sa mga international laws ho natin, pwede ho ninyong gamitin to sa ibang bansa kung nasaan po kayo naroroon. Yung ibang, ang batas ho ng ibang bansa, pwedeng 30 days, yung iba hanggang 90 days. Okay. Pero ho, kung kayo'y magtatrabaho sa mga iba-ibang bansa, mas lalo sa Middle East, ang batas ho sa Middle East is kailangan ho kayong kumuha ng lisensya rin sa bansa nila. Kaya lang malaking bagay po yun dahil pag may local driver's license na ho kayo, madali na ho ang pagproseso ng lisensya nyo pag nag-apply kayo abroad. Kapatid Jojo, isa lamang ito, yung pagkuha ng driver's license. Overseas Filipino worker ako, dumating ako sa airport, gusto kong pumunta, umuwi na. Siyempre, minsan pahabaan ng mga linya sa mga taxi o sa mga kung ano man sasakyan natin. Ano ang benefisyong makukuha pagka nag-lane kayo sa OFW lane? Pag kayo ho ay pumasok sa OFW lane, mayroon ho kaming mga opisyalis ng Land Transportation Office doon. Mga naka-uniform ho ito. Sa bawat sakay ng OFW, kinukuha po namin ang pangalan at saka yung license plate ng sasakyan. Para ho pag may reklamo, madali ho namin matukoy kung sinong taxi company at kung sino po yung driver na kumuha doon sa OFW. So kapatid Jo, napakaganda kasi OFW ako, pumunta ako sa OFW lane. Gusto kong kumuha ng taxi, protektado ko mula airport hanggang makauwi ako kung saan man ako pupunta or kung maglalamierda ako. Kasi kukunin ng LTO officer natin ang mga plate number ng mga sinasakyan natin. At saka ang pangalan ng pati pangalan ng driver kinukuha namin at yung lisensya, yung license number para protektado po yung OFW na uuwi. Ayan, ibig yun sabihin, gano'n nakasosyal ngayon ang mga OFW natin. Di ba usually sa mga hotel lang ginagawa yan. Kinukuha plate number, tapos accredited yung mga taxi or kung anong sasakyan doon sa hotel. Ngayon, pati po mula sa airport ang OFW lane natin, gagawin yan para sa inyo para ma-ensure na kayo'y safe hanggang makauwi kayo o kung saan man kayo pupunta. Napakaganda. Ngayon, kunwari, kapatid Jojo, gusto kong magnegosyo, usually nag-iipon tayo kaya tayo nagtatrabaho sa abroad. Gusto kong mag-invest, gusto kong magkaroon ng franchise ng taxi o franchise ng jeepney o malay mo, social ako, mas malaki kinita ko, franchise ng buses. Open po ba ito para mag-invest ang ating mga OFW? Open na open ho to. Mayroon ho kaming dinisenyong programa ngayon na aalalay po ang Land Transportation Office sa mga ganitong programa. Pag meron ho kayong balak na bumili ng sasakyan, jeepney or kotse para gawing taxi, aalalayan ho namin kayo magmula sa registration ng sasakyan
And then aalalayan ho namin kayo hanggang sa may Land Transportation Franchising Regulatory Board sa pagkuha po ng prangkisa. At the same time ho, papayuhan po namin kayo kung saan yung mga areas na pwede ho kayong kumita ng malaki. Kasi may mga areas na marami na hong taxi, marami na hong jeepney. So bibigyan namin kayo ng mga areas kung saan ho kayo pwedeng maglagay ng taxi or ng jeepney ninyo na kayo ay kikita ho ng malaki. Halimbawa gusto nila ay Lipa City, titignan po namin sa mapa namin at kung ilan na ang nakarehistro at bumabiyahe doon. Baka pwedeng sabihin namin, subukan mo ang Batangas City. Subukan mo ang ibang parte ng Batangas na kokonti pa at ang kompetensya ay maliit pa. Doon siya pwedeng kumita ng mas malaki. Kasi sayang naman kung mag-i-invest sila na hindi nila nalalaman kung kikita sila. Makakatulong po ng malaki ang ating LTO, syempre sa pamamahala ng ating kapatid Jojo Guadis. Ngayong kapatid Jojo, nagkaroon siyempre ng aksidente, hindi inaasahan na meron akong franchise ng taxi, jeepney o buses. Ano ang maitutulong ng ating NCR LTO? Sa mga ganun hong pangyayari, pag ikaw po ay isang OFW at ikaw po ay lumapit sa aming opisina, mayroon ho kaming express lane diyan. Bilang pagkilala at pagtanaw sa kontribusyon ng OFW sa ekonomiya natin, kami ho mismo ang mga ngasiwa at hahabol doon sa insurance company para mapanagutan po at mabayaran ho ng husto yung OFW. At kung yung insurance company po ay ayaw ho magbayad, iba-blacklist ho namin at hindi ho makakapagnegosyo sa Land Transportation Office hanggang hindi po nasasatisfy yung bayad noong nadisgrasya ang OFW. Ayun, napakaganda ng explanation ni kapatid Jojo. Kung hindi nila masasatisfy ang claims ng ating mga kapatid na nagbayad ng kanilang mga insurance, pwedeng hindi magnegosyo at hindi mabigyan na naman ng kanilang permit ang mga insurance companies na ito para makapagbenta sa atin ng mga insurance. Ngayon naman kapatid Jojo, pag-usapan natin, anong mga masasabi mo pag yung mga abusive, yung driver? Kasi minsan daw naririnig, kunwari, galing sa abroad. Minsan daw, iniikot-ikot daw ng mga taxi driver o kung sino man, no? Para daw medyo humaba ang rota para mas malaki ang bayaran. May nagreklamo sa inyo, anong sanksyon natin doon? Unang-una po ay tinatawagan po namin ng pansin yung may-ari po or yung operator ng taxi. At pagkatapos sa unang pagkakataon ho, meron ho kaagad kaagipat na penalty yan. It's 3,000 ho kaagad ang penalty nung taxi operator. Pag napatunayan ho na talagang sila ho ay nanloko ng isang kapatid na OFW at yung driver ho ay masususpindi ng 3 buwan. Nako, hindi biro-biro yan mga kapatid nating mga driver, kay jeepney yan, kay taxi yan, kay buses yan. Pag naireklamo pala kayo, 3,000, pwede pa kayong tumigil ng 3 buwan ang pagdadrive yan. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Kapatid Jojo, sabihin natin yung tungkol sa mga health centers, saan ba pwedeng pumunta ang ating mga OFW na health centers natin sa mga airport? Meron ba tayong fixed or permanent na location para alam nila kung saan pupunta? Yung mga health centers po, yung nandyan po ngayon sa may Duty Free Philippines. Nandyan po ang opisina ng LTO para sa mga nagbabalik kong mga kapatid natin na gustong kumuha ng lisensya or gusto rin hong magparehistro ng sasakyan. May designated area din ho kami. Kung maisipan ho nilang bumili ng sasakyan at sila ay OFW, hindi na sila kailangan pumunta pa sa mga marami pang opisina, doon na lang sa may duty free. In 15 minutes, labas po ang registration ng kotse po ninyo. Bawat distrito ng LTO office, mayroon na rin ho kaming OFW lane. Kasama nito yung senior citizens lane. Dalawa ho yan. Yung isa senior citizen, yung isa para sa mga returning OFWs po natin. Para ho mapabilis yung proseso at bilang pagtanaw ng utang ng loob sa tulong nila sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayan. Kapatid Jojo, ano ba ang hotline natin? Siyempre, pagdating ko, hindi ko na maalam anong telepono ng LTO. Ano yung hotline na pwedeng tawagan nila para automatic alam na nila kung saan sila tatawag? May designated po kaming hotline, hindi lang po sa LTO pero sa buong Department of Transportation. Madali lang pong matandaan dahil 4 na numero lang po yun. 7890, it is a 24-hour hotline. Pwede nyo tawagan kung may problema ho kayo.
Mas lalo at meron kaming mga OFW designated na mga operators na pwede hong umalalay ho sa kanila. Usually, ito yung mga nawawala ho dahil winawala ng mga taxi drivers. Sila ho'y aming ina-actionan kaagad. Ayun, naku mga kapatid, madaling tandaan ang hotline ng NCR LTO or ng buong LTO ng buong Pilipinas ay 7890. Madaling tandaan ang 7890. Ayan, nagpapasalamat tayo sa ating sinasabing mga modern day heroes. At yan, ang tulong ng NCR LTO ay pinaparamdam sa inyo dahil importante kayo. Di ba kapatid? Totoo po yun. Ito po ay pagkilala sa kanilang sakripisyo para maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ayan. Kapatid Jojo, ano pa ang gusto mong sabihin sa mga kapatid nating overseas Filipino workers sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ito ang serbisyong ginagawa nyo para sa NCR LTO? Unang-una po ay bukas po ang aming opisina sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng kanilang pangangailangan. Magmula sa pagkuha ng lisensya, pagpaparehistro ng sasakyan, meron ho kayong special lanes, designated faithful lanes para lang sa mga returning workers. Yun ho may mga gustong magnegosyo. May mga opisina rin na nagpapayo ho kung saan ho pwedeng magandang kumuha ng prangkisa para sa mga taxi, jeepney at saka mga buses. Yun ho namang mga may aksidente, meron din ho kaming special lanes para ho aksyonan ho kayo. Ito ho ay pagkilala sa mga sakripisyo po ninyo para maiangat po ang ekonomiya natin. Napakaganda. Maraming salamat kapatid Jojo Guadis, ang ating NCR Director po ng Land Transportation Office, at ang ating partnership ng Buhay OFW ay i-extend po natin sa buong Pilipinas sa tulong po ng NCR LTO. Maraming salamat kapatid ng Marisa at magandang gabi po sa inyong lahat. Congratulations po at keep up the good work. Maraming salamat po. Kayo man ay kukuha ng driver's license, magpaparehistro ng sasakyan o magpaparenew ng mga ito dito man po o sa abroad. Magpasalamat tayo sa ating public servant na tulad ni Attorney Jojo Guadis at ang ahensyang tulad ng LTO na handang gumawa ng proyekto at programang makakatulong hindi lamang sa atin dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Dubai ay isang maganda na country, open kasi po siya compare sa ibang Middle East. At saka doon, yung mga kabayan natin, ang babait nila. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Dalawang kwento ng buhay ang ating matutunghayan ngayong gabi sa ating OFW in Focus. Ang isa ay galing sa ibang bansa at ginamit niya ang kanyang talento sa theater production upang makatulong sa ating mga kababayan. Ang isa naman ay Pilipina, ngunit pinilit ang magtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa pamilya. Tunghayan po natin ang kanilang mga kwento. Ang pangalan ko po ay si Luis Hussein Strebel Ponhe. Ako ay galing sa Dubai since 2005. Umuwi kasi ako 2009.
5 years na ako sa Dubai. Ang trabaho ko po doon ay sa The Nail Spa, sa Batuta Mall, Jebel Ali. Nag-decide ako magtrabaho sa Dubai kasi yung kinikita ko dito po sa Pilipinas kulang po para sa mga anak ko. Pag-aaral nila, yung gastusin pa na iba. Nung pagdating ko po sa Dubai, yung una nangyari maganda po kasi yung natikman ko po nakita namin doon, compare dito sa Pilipinas ay mataas siya ng konti at saka napaaral ko yung mga anak ko sa maganda. Kung gusto nyo magtrabaho sa Dubai, ang Dubai ay isang maganda na country, open kasi po siya compare sa ibang Middle East. At saka doon, yung mga kabayan natin, ang babait nila, tulong-tulungan yung iba. Michelle Washington, President and Founder of MMQ Theater and Events Group, Incorporated. Since we've been in existence, we have raised over 2 million pesos for worthy women and children's charities throughout the Philippines. Like for example, Kaibigan Ermita. This year, we're going to be sponsoring, donating to Chosen Children's Village. We're going to also be giving to the Hospicio de San Jose and also to the Ava Charity Foundation. We create art for good. Filipino talent is incredible. I teach also, I'm a professor at the University of the Philippines at Diliman, and I must say that the students are breathtaking to me. They are so talented, and I myself am so privileged to be able to share with them and have them share with me. I came to the Philippines because my husband worked at the Asian Development Foundation. I was finishing up my second master's degree at American University in Washington, D.C. In theater management, and I wanted to have another challenge because I'd already opened up 2 theater companies in Washington, and my husband didn't know of any theater here, so this was my way of acclimating myself and making myself known, and so the rest is history. I am in a situation where I can share with others. The disadvantage is seeing others who really need our help. Walking by them, driving by them every single day. You've seen the children out there begging on the streets, and I said, well, but all I do is theater, so what's the best way that I can help the people that are disadvantaged? And so therefore, there's MMQ, and that's what we do. Come here with an open heart. Come here with your talent. Come here with the sense to know that you are needed and you can help too. It just takes some thinking, a little bit of networking, getting to know people, and like I said before, an open heart to understand that we are blessed. Like I said, I have a professional career, I have an education, I have the ability to teach and to do what I love to do. And I also have the privilege of being able to share with others. And so why not do theater that can help other people? And why not put on some excellent fun shows that people will remember for a lifetime? Come, try out your talent, come to MMQ, mix with people, help out the country in the meantime, and we will also help you to find that space where you can grow and where you can go. Ang ating mga talento at galing ay biyaya ng Diyos. Iba-ibang karakter ng tao, kanya-kanya ring talento. Nasa
natin na kung paano natin gagamitin ang biyayang ito para sa ikabubuti natin at ng ating kapwa. Tulad ng mga nakaka-inspire na kwento ng ating best friend na si Michelle Washington at Luis Ponce. Nawa ay mahanap natin ang ating kagalingan at gamitin natin ito upang mapalago. Hindi lamang ng buhay natin, kundi ng buhay ng ating mga minamahal. Kumbaga sa basketball, pagka nagbukas ka diyan, pag Ubus itya mo agad, ng bola, Shoot. shoot agad kahit hindi mo Talaga? sipatin yung ring. Malaking porsyento ang ating populasyon ay unemployed o walang trabaho. At kahit may trabaho, marami pa rin sa mga ito ay hindi sapat ang kinikita o di kaya'y napupunta sila sa trabahong hindi tugma sa kanilang pinag-aralan at kakayahan. Ang solusyon dito ay job fair. Kamakailan, ilang libong kababayan natin ang dumagsa sa Labor Day Job and Livelihood Fair ng Department of Labor and Employment noong mismong Mayo 1 at ginanap sa World Trade Center sa lungsod ng Pasay. Layunin ng Job Expo na ito na maglatag ng iba't ibang job opportunities, training at seminar workshops upang ang mga unemployed or underemployed nating mga kababayan ay mabigyan ng pag-asa. Iba't ibang kumpanya ang nakilahok sa Labor Day Job and Livelihood Fair na ito. Nagkaroon sila ng booth kung saan ang kanilang mga kaibigan ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang layunin ng kanilang kumpanya at makilala ang mga taong nasa likod ng kumpanyang ito. At syempre pa, nangunguna na sa malaking suportang ibinigay ang San Miguel Corporation. May area din ng TESDA, kung saan ang grupong TESDA Espesyalista ay nagbigay ng libreng serbisyo tulad ng haircut at massage therapy. Naroon din si Secretary Joel Villanueva ng TESDA na nagbigay pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino sa Labor Day Job and Livelihood Fair. Kayo mga scholars ng TESDA at DOLE, kayo yung magiging ambassadors namin sa pag-ikot po ninyo sa inyong communities. Maipakita ninyo yung inyong galing, yung husay, yung inyong kaalaman at kasanayan na inyong makukuha. Upang sa ganoon, marami po ang gumaya sa inyo at marami pa ang lalong mapabilang. Hindi lamang sa workforce natin, kundi mapabilang doon sa mga lalaki at babaeng nagdesisyon na maging parte ng solusyon rather than to be part of the problem ng ating bansa. Hindi po nagtagal ay dumating ang ating si Presidente Pinoy upang makiisa at lumibot sa ating mga booth sa job fair. Nando rin po kasama ng inyong lingkod ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc., ang ating presidenteng si Mr. Tan Ching, Vice President Henry Lim Bon Leong, Mr. William Y. Castro, Mr. Anthony Chan, at si Mr. Ricardo Yu. Lahat po kami nagkaisa na ang lahat ay dapat magtulungan tungo sa napakagandang Pilipinas. Kaisa po ang buhay OFW sa ating mga modern day heroes, ang ating manggagawang Pilipino sa buong mundo. San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Poshome Global Corporation.
na ninanais na maipundar ng bawat manggagawa ay ang bahay para sa kanyang pamilya. At madalas, dahil na rin sa layuning makamit ang pangarap na ito, ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa ang ating mga kababayan. Kaya naman minabuti namin sa Buhay OFW na kumonsulta sa isang housing expert upang tayo bigyan ng payo at tips kung paano magkabahay. I'm very proud to have with us ang ating FIAPSI President International at ating NREA Vice Chairman, none other than kapatid ang nag-iisang bossing Chairman CEO ng Grand Monaco. Kapatid Ray, kamusta ka? Magandang gabi sa iyo, Marisa, at ang ating mga televiewers ng Buhay OFW. Dito ba sa Grand Monaco, ano-ano ba yung mga opportunities na pwede nating i-offer sa mga OFW natin na gustong magkaroon ng sinasabing kanyang sariling property later on? Hindi mo na itatanong, Marisa, na ang mga OFW malapit sa puso ng Grand Monaco family. Of course. Sapagkat dito sa Grand Monaco, tutulungan kang magkabahay. Ayan, ang napakaganda. Grand Monaco, tutulungan kang magkabahay. Oo. At karamihan ng ating mga buyers dito na kumukuha ng mga pabahay or housing ay out of 10, 7 mga OFWs yung ating mga buyers. Kaya yung mga OFW na yan, isa yan sa ating mga madalas na nakakasama dito sa transaksyon natin. Ang Grand Monaco South Point ay ino-offer natin doon yung mga townhouses units at saka single detached. Yung mga townhouses, mga 2 million, 2.5 million. At yung mga single naman ay 3 million hanggang 3.5 million. Pasok na 4 pasok. bedrooms yan. Pasok with na 1 pasok car yan. garage. Napakaganda. Kasi alam mo ba, Kapatid Ray, ang pag-ibig ngayon from 3 million hanggang 6 million na. Kapatid Ray, itong ating sinasabi natin dito sa Parañaque, sa tingin mo ba ay papasok sa budget ng ating mga OFW to mga townhouses natin sa mga pabahay natin sa Parañaque? South Point. Kapatid na Marisa, swak na swak ito. Swak na swak ba? Sa mga OFW kasi very affordable yung ating mga packaging, no? Ang price range katulad ng nasabi ko nga, 2 million, 2.5 million hanggang 3.5 million. So, ang packaging natin dito ay 20% down payment and then 80% sa mga banking institution. So, yung 20% kung minsan, binibiyak pa namin yun ng Ilang buwan? payable into maximum of 24 months. Aba, That is okay 2 yun. years. 2 years. Kaya, for example, if you're buying for a 2 million house of project, that is 20%, 400,000. Divided by into 24 months, that's practically almost 15,000 lang yun. A month. A month. So, mas mura pa kaysa sa bumili ka ng kotse. Tama. Ang kotse, 15,000, wala ka pang bibili Oo. masyadong maayos-ayos. Ang real estate, this is an investment for a lifetime use. Correct. At nag-i-increase, hindi nagdi-decrease. Yes. Di ba? Nag-a-appreciate ang Nag-a-appreciate ang value. Oo. Magkano naman ang prices natin dito sa Antipolo? Ang price range namin dyan mga nasa 2.5 million, 2.8, gano'n, no? Pag sinabi mong taytay, kumbaga sa basketball, pagka nagbukas kami dyan, pag Ubus itsa mo agad, ng bola, Shoot. agad kahit hindi mo Talaga? sipatin yung ring. Really? Talagang Kasi napakaganda ng maganda yung location. lugar. Oh, maganda yung lugar. Oh. And we will be opening also another project. Sa Binangonan, meron din kami dyan na mga almost 600 units. 600 units. Oo, okay. dito sa Angono, mga 250 units. Dito sa may Kogyo, may bubuksan din Kogyo, dito. naku, Sa may malapit. Antipolo, mga 650 units din sa Marcos Highway. Naku, napakaganda. Maraming mga tao natin ang nag-i-email na sinasabing, okay, kukuha ko ng investment lang, iba ang presyo dapat noon, di ba, Kapatid Ray? Siyempre, discounted pagka ganun. Oo. Dahil ang real estate ay napakagandang investment opportunity niyan, no? Dahil sa real estate, pagka bumili ka, normally hindi nagde-depreciate yan. Always appreciation yan. Tama, oo. Kaya yung mga kaibigan natin, mga OFW na may mga sobrang pera, sa real estate ho, ang napakagandang opportunity na ilagay ninyo ang inyong mga pinaghirapan na pinag-ipunan na mga
na pera na inyong pinagtrabahuan. Kapatid Ray, eto. Ako naman, nagtatrabaho ako sa abroad, OFW ako, pero gusto kong i-carry ang Grand Monaco at makapagbenta naman ako sa mga Filipino natin na nandoon. Is it possible? Very possible yan, kapatid na Marisa. Kasi pagka ikaw nandoon sa abroad at ikaw magpo-promote ng Grand Monaco Project, pwede kang maging accredited Ayun. dito na magbenta or mag-broker dito sa Grand Monaco Project. And of course, siyempre, extra income para sa iyo. Ayun. At saka siyempre, bibigyan dapat ng training, di ba? May Yes. by mail. At kung hindi Meron pa, tayo nun. wala pa siyang lisensya ng ating REZA, ang ating Professional Regulatory Commission na license number, kinakailangan pa rin na merong hahawak sa kanya na lisensyado and okay naman yon, acceptable naman. Acceptable naman sa practice Okay. natin sa industry. That's right. Okay lang Nako. Kapatid Ray, naniniwala ka ba na napakalaki ng benepisyo na binibigay ng ating mga OFWs dahil noong 2011, nagkaroon po tayo ng 20 billion US dollars na remittances mula sa ating mga overseas Filipino workers. Yeah, 20 billion US dollars ang annual remittances ng OFW. If you will convert that into a peso times 44, assuming, Assuming 44. that is practically 880 billion. Wow, my Our, goodness. if I remember right, our national budget was 1.3 trillion pesos. pesos. So if you will get the percentage fraction of that, that is practically 67% or two-thirds of our national budget ang remittances na equivalent na binibigay ng mga OFW. Ganong katindi. Kaya dapat to talagang minamahal natin ang ating mga OFW, ang ating mga residents sa abroad. Lahat po sila pag nagdatingan dito, sasabihin lang nila, we will just be going there to earn money but we will retire in the Philippines. Dahil gaano kasarap ang manirahang muli sa sarili mong bayan. At pag nasa abroad ka, pag matanda ka na, convalescent home ang babaksakan mo. Kulang pa yung perang ginagastos nila at kukunin sa insurance, magdadagdag pa pamilya nila. Alam mo naman di ba? Iba pa rin ang care ng Pilipino sa mga elders There's no natin. place like home. There's no place like home. Ano ang pwedeng bigay mong mensahe sa kanila at pabalikin mo sila dito sa Pilipinas para ma-enjoy naman nila ang buhay dito sa atin? Thank you very much, kapatid na Marisa. Well, ang i-advise ko sa mga kababayan natin na nagtatrabaho at naghahanap buhay sa ibang bansa ay samantalahin natin yung pagkakataon na yan sapagkat bibihira yan na dumadating sa ating buhay. So, pagka ho tayo nakaipon na ng sapat, I think we have enough resources to start also doing business here bilang maging isang entrepreneur. No? At ang isang maipapayo ko ay sa real estate ang napakagandang pasukin na hanap buhay dahil ako mismo sa sarili ko dati ako nangarap din na maging OFW. Pero siguro ang destiny ko ay talagang nandito. So nakita ko talaga na pagka nasa real estate ka, napakalaki ng opportunity na nag-aantay. Kaya ako hinihikayat ko ang mga OFW, when you go back home, go into real estate business dahil sigurado patok yun. Tama. Okay lang na marami tayo, the more the merrier, di ba? Yes. At ang ating organization, ang National Real Estate Association at ang ating FIAPSI International ay nandyan para tumulong sa kanila. Di ba, kapatid Ray? Yung FIAPSI Philippines, no, ito ay International Real Estate Federation na base sa Paris, France, na kung saan merong mga chapter ito sa buong mundo at dito sa Pilipinas, ako po ang Philippine President. We will be having our World Congress in St. Petersburg, Russia. And the World President, Alex Romanenko, came here last October, attended our convention, and he personally invited no other than our HADSI chairman, Vice President Binay. Jojo Marbinay, and he expressed his intention to join us to represent the Philippine delegates
this coming World Congress in St. Petersburg, Russia. Very nice. Dahil alam mo naman kapatid Ray, basta si VP Binay, basta sa sinabing housing, hindi lang housing czar siya. Siya pa rin ang presidential advisor ng ating mga OFW. Kaya naman po, VP Binay, yung ating meeting ay darating na po ako dyan very soon. Yeah. Maraming salamat kapatid Ray ng ating Grand Monaco. At syempre, hindi lang po itong first time dahil magiging partner po natin siya. At partner na pala natin siya. Ang ating kapatid, ang ating chairman and CEO ng Grand Monaco, Mr. Ray Carpio. Magbabalik po ang Buhay OFW. Paalala lamang po sa ating mga kababayan nasa abroad at sa kanilang mga pamilya. Tulad ng sinabi ng ating panauhin na housing expert na si Dr. Ray Carpio ng Grand Monaco, napakaganda at napakahalaga po ng investment ang pabahay. Nasisiguro po natin ang basic need ng ating pamilya at may naipundar tayo para sa kinabukasan. Marami pa po tayong tatalakayin, kaya dyan lamang po kayo at magbabalik ang Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Ayon kay Helen Keller, ang kilalang manunulat at aktivistang bulag at bingi, the world is moved along not only by the mighty shoves of its heroes, but also by the aggregate of tiny pushes of each honest worker. Hindi niyo po kailangan maging CEO ng isang kumpanya upang maipamalas ang inyong kagalingan. Ang mahalaga, ginagawa na mabuti ang inyong trabaho, mataas man o mababa ang inyong katungkulan, dito man sa bansa o sa ibang bayan. Ang bawat kilos natin ay tumutulong upang maiangat ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating bansa. Kaya naman po sa bawat pagtatanghal ng ating programa ay lagi nating binibigyang pugay ang lahat ng mga nagbabanat ng buto upang magkaroon ng marangal na trabaho. Saludo kami sa inyo sa amang sulok ng mundo. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.